Hi guys, ayan katatapos lang natin manood ng live ni Miss Anna Rose Author. Ayan, si Miss Anna Rose Author, isa rin siya sa mga hinahanga kong content creator dito sa Hong Kong. Bali dun sa live niya is in-interview niya si Miss Aquamarine Fonoy Panong. Siya yung sinasabing or confirm na uploader nung video ni Banyo Queen. Ayan. Doon sa kanyang interview, kinlarify niya na hindi pala sila friend or hindi sila magkakilala nito ni kababayan natin na tinagurian nating Banyo Queen. Bali kasi dun sa previous video ko, no, sinabi ko na kasi parang, pero hindi ako sure, kasi parang magkasama sila, kasi parang nagbabatian pa sila. No? But here in her interview, sinabi nga niya na hindi sila magkakilala. Bali, nasa bar sila, they're enjoying their own time. So, nandun sila sa kabilang table. Tapos si kababayan naman is nandun sa kabilang table. So, dun sa story niya, sinabi niya na nag-video sila ng sarili nila na hindi niya alam na nahahagip nung video nila yung kabilang table. I'm saying this information base lang po doon sa interview niya doon sa live ni Miss Anna Rose Author. Ano po? So, yun ang kwento ni Miss Aquamarine. Tapos, ang sabi nga niya, after that night, umuwi siya, medyo nakainom. Tapos, ipinost niya yung video. Actually, she have 3 video pala. So, pinost niya muna is si itong Banyo Queen. Tapos, nung ipinost niya, naka-only me daw. Yun, naka-only me. Kasi nga, lasing pa siya. So, tapos natulog siya. Tapos, after niya pagising niya, siguro nawala na rin daw sa loob niya. But that time daw, parang medyo nakita niya na yung nandito sa kabilang table nung bago siya matulog. Tapos, nung pagising niya, so in-upload niya. Then, natulog daw siya ulit. So, nagulat siya. Pagising niya, viral na yung Banyo Queen. At kasabay ng pag-viral ng Banyo Queen, meron na siyang nakita mga negative comments. Parang nag-comment doon yung nahagip niya doon sa kabilang table. So parang doon daw sa mga comments is na-provoke siya. Yun. So, na-provoke siya, nagalit siya kasi tao lang naman siya. So ang ginawa niya is intentionally, in-upload niya ulit yung pangalawang video which is the Killing Me Softly. Ayun. Tapos yun nga, medyo uminit. At nagkaroon pa siya ng third party ng Bad Liars. So ganun. So ang sabi nga niya ron, sabi niya sa interview niya na hindi daw niya intention or para sa kanya, wala namang masama doon sa kanyang video. Wala siyang violation doon. Wala siyang violation doon kasi wala naman daw nudity doon sa kanyang video. So, kung mapapanood nyo nga naman yung video niya, wala nga naman nudity kasi nga, kung makikita natin yung dalawang tao doon sa likod nila na sinasabi niya unintentionally niya nakukuhanan, is paano nga naman sila nakadamit, hindi nakahubad. Ayan. Tapos ang sabi nga niya, hindi nga alam na nahahagip. Tapos, through the interview, nabanggit din niya doon na parang naaasiwa na sila doon sa ginagawa ng dalawa sa likod. So, sinabi niya sa staff nung bar na kung pwede patigilin sila kasi nga parang naaasiwa sila. So, tinanong siya ni Miss Anna Author, bakit hindi ko nagsabi doon or hindi mo sila sinaway? Kasi, ang sabi niya nga doon, ayoko makialam kasi it's her private life. Oh, di ba? Tama nga naman siya, private niya yung life niya yun. Kaya, yung staff daw ang sinabihan niya. But, ewan ko kung ano nangyari kasi hindi naman din huminto, di ba? 3 songs pa nga. Actually, sabi niya, meron pang ibang songs na dumaan. Pero yung video niya is din 3 nga, yung Banyo Queen, Killing Me Softly, at saka yung Bad Liars. So, dun sa sinasabi niya, base sa statement niya, unang-una, hindi sila magkakilala ni Miss Banyo Queen. Pangalawa, hindi niya intention yung video na kumalat or mag-viral ng gano'n. Nagulat na lang daw siya nag-viral kasi para sa kanya, wala siyang nilabag na nudity. Kasi pareho nga naman nakadamit. Viewers lang daw ang nagbigay ng mali siya dun sa kanilang nakita. So, ayun, sabi din niya dun sa interview na kung doon pa lang sa unang video, pwede naman niya i-turn down yung kanyang mga post. Kaya lang, na-provoke siya dun sa mga negative comments at saka negative na message siya nung mismong taong nakuhanan niya. So, in-upload niya pa yung dalawa. Sa pagkakaalam ko, tinurn down niya na lahat yung videos niya. So, yung mga kumakalat na mga video ngayon is mga copy na lang. Or yung mga sinasabi niya is, may point din naman siya doon na ginagamit ng ibang content creator for views. Kaya nga lang, katulad ng kanyang reason na wala naman siyang i-upload kung wala nangyaring ganun. So tayo, kasama na ako, na bilang isang content creator, wala naman tayong magiging source ng content natin kung wala din siyang pinost na viral. As doon lang sa interview nila tayo mag-post. Yun, sinasabi niya nga din na ina-admit naman niya na may mali siya. Kasi nga, yung post niya is masyadong nakasagasa dun sa tao. Yun nga, sabi niya, tinurn down na rin naman niya yung mga videos. She is also saying yung mga hinanakit din niya dun sa mga ibang content creator na nang babash sa kanya. Actually, ano ko ba sasabihin? Parang ano yun para sa akin to ha, ito is aking kuro-kuro lang naman. Parang alam mo yun, parang karma, rods by karma. Kasi siya, pinost niya si ate mong girl, nang sinasabi niya is, hindi kita ipopost kung wala kang ginawang ganyan. Di ba? Hindi kita maipopost, wala kang mabibidyo, wala kang maipopost kung wala kang na video. Now, she is saying that the content creator around her is bashing her. It's because of her video. No? So alam mo yun, parang karma itself, no? Sabi niya kasi, wala akong i-upload kung wala akong nakuhanan ng video. Kung wala kang ginawang milagro, wala akong mai-upload na video. Tama naman siya doon. So ngayon, nagre-reklamo siya na madaming nang babash sa kanya at madaming sumasawsaw doon sa video niya. Ang sa akin lang naman,
walang sasawsawan yung mga content creator dun sa video mo kung wala kang in-upload na video. So parang 1 + 1 = 2, di ba? Ganun lang. So, lesson learned. Sabi nga think before you click. Tama din naman. So, isipin natin kasi maraming pwedeng mangyari. Sabi nga, social media to. So, madaling kumalit ang mga balita. Sa isang click mo lang, may mga buhay na masisira. Totoo naman. Isa rin ang masasabi ko dyan is balik-balik lang din. Ano? So, siya, kung dinadahilan niya nung una is, wala naman akong i-upload kung hindi kita nakuhanan, kung hindi ko gumagawa ng malagro. So, nababash siya ngayon at sinasabi niya, nakikisaw sa yung ibang content creator. Wala tayong source kung wala rin yung video niya. Ayun. But I'm not bashing her because yung nga sinasabi ko, I'm just creating my videos informative. Yun ang gusto ko lang, informative video, but not to bash anyone. So ayun, thank you po kay Miss Anna Rose Author sa pagbibigay po ng side ni Miss Aqua Marino na at least naipaliwanag yung sarili niya, na ikwento niya kung ano nangyari behind those videos. Sana naliwanagan din tayong lahat, ano, at saka isa pa, tatandaan, think before you click. Ayan, at saka mag-ingat po tayo sa mga ginagawa natin. Kasi nga, sa totoo lang, isang pagkakamali lang natin, isang capture lang ng video at mai-post sa social media, masisira na ang buhay. Ayan, nakakaawa, nakakalungkot, pero ganun talaga. Kaya talagang dapat ay ingat-ingat, lalo na sa ating mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Mabilis ang balita dito. Marami kasing creator, maraming vlogger. So, yun lang. Good day, everyone, and thank you for watching.